Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito napapanood. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang dapat mong pag-isipang mabuti, i-consider ng mabuti bago ka bumili ng isang low cost o affordable housing dito sa Pilipinas. Maraming mga ganyang projects, no? Mga low cost to tinatawag nating mga house and lot, no? Affordable housing units na row houses, single attached, single detached na available, no, sa iba't ibang price range. Yung low cost, syempre, mababa ang presyo, no? Hanggang sa mga townhomes at yung mga housing projects na nakikita natin na for sale. No? Bago ka bumili niyan, ano yung mga dapat mong pag-isipan? Yan, magandang natin pag-usapan ngayon. Check this out. Isa namang magandang araw para mag-upo. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Dito sa atin, kung magre-research ka, no, sa marketplace o sa carousel o sa iba pang mga real estate website, makikita mo yung prices, no, ng iba't ibang mga housing projects available ngayon sa buong Pilipinas. Nag-research din ako, no, at nakita ko na pwede siyang maging kasing baba na more than 20,000, no, yung mga socialized housing, hanggang more than 50,000 per square meter. Per square meter. Kasi kasama yung lote ron. No? So, kung magpapagsadya ka ng bahay ngayon, talagang mas mataas doon. No? Hindi ka magsisimula ng 20,000 unless, ano yun, no? Bare na structural pa lang, core pa lang yung finish. No? Pero sa regular na bahay, kapag magpapakonstruct ka ngayon, mahina na yung 30,000 per square meter. No? Pero, magagawa mo, mapapadesign mo yung kung ano yung gusto mo. At iba, kung ang pag-uusapan ay yung mga housing projects na low cost o kaya naman yung titawag nating affordable housing. Mga townhouses, no? Mga row houses, at iba pang mga klase ng single attached, single detached na mga housing units. Ano-ano ang mga advantages, ano-ano rin yung mga disadvantages ng pagbili ng house and lot na ganon. Ang unang-unang advantage niyan ay yung cost. Alam mo na kaagad. No? Kaya kapag bibili ka ng bahay, pupunta ka lang sa marketplace, no? Mag-research ka, alam mo na kaagad yung presyo. No? Dahil alam mo na kaagad yung presyo, madali mo na siya kaagad iplano kung paano mo siya babayaran. Maglo-loan ka ba? I-avail mo ba ang government subsidies or loaning agencies? O pag-iipunan mo ba siya? Alam mo na kagad, definite kasi yung presyo niya. Hindi ka lang kagaya kapag magpapakonstruct ka ng bahay, kahit may bill of materials plan galing sa architect, pwedeng mas mataas pa or pwedeng maging mas mababa pa yung cost. Depende sa takbo ng construction. Pero hindi ganyan sa mga ready-made na mga bahay. No? Lalo na kung low-cost housing. No? Alam mo na kung magkano yung presyo. Kaya mas madali mo siyang planuhin mabili. Pangalawang advantage niya ay yung ready na yung amenities. No? Kompleto na yung amenities karaniwan, no? Kapag ang subdivision o yung village ay ready-made na. No? Nandiyan na yung merong guardhouse, meron na siyang playground, meron na siyang community park, meron na siyang clubhouse, etc. So, well-designed. Pwedeng sabihin natin well-designed kung mas mamahalin yung lugar. O kaya naman, ay meron na kasi siyang master plan. No? Although, meron din yan yung mga high-end na mga subdivisions, pero itong mga affordable housing, yung mga low-cost housing, yun yung tinutularan kasi nila.
So, kaysa bibili ka ng isang bakanting lote sa isang barangay o sa isang nayon o sa urban areas na hindi naman gated subdivision o hindi naman siya naka-design na subdivision. So, dito, ready na yung mga amenities. Yan yung isa sa mga advantage. Pangatlo, dahil nga pag dineliver siya sa'yo, binigay siya sa'yo, medyo hindi pa siya tapos o hindi pa siya yung talagang kung ano yung gugustuhin mo sa isang bahay. May potential pa siya sa pag-upgrade. I-upgrade mo siya, pwede. Although may ibang mga village na hindi nila inaalaw yung iibahin mo talaga yung itsura. Pero sa karamihan naman, lalo na kung low-cost housing yan or yung mga affordable housing, hindi ganun yung kaso. Pwede mo siyang i-upgrade. Halimbawa, kung bungalow siya dati or single story, pwede mo siyang i-second floor. So, meron kang ganung option. Doon naman tayo sa mga disadvantages. Ang unang-una na ito, ayaw ko personally ay yung pare-pareho siya. Iisa ang muka. Sabi nga nung biruan kapag umuwi ka daw ng lasing, baka sa ibang bahay ka kumatok kasi parehong-pareho lahat ng units. Siyempre, di mo naman sasisi. Alangan ng kung merong 120 units yung townhouse, gagawa yung developer ng 120 na plano. Siyempre, di ba, hindi na. Ulit-ulitin lang niya yun. At understandable naman. Pero sa akin o sa iba, ayaw nila na gano'n. Pareho yung bahay nila. Kaya mas pinipili nila bumili ng bakanting lote at magpatayo ng bahay. Pangalawang disadvantage nito ay yung quality concerns. Dahil nga karaniwan ay tinipid yan. Low cost niya . Tapos mass production. Hindi tiyak kung paano siya ginawa ng contractor. Kasi karaniwan, yung mga subcontractor ng mga developers, siyempre, kailangan nila gumawa ng mabilis. Tapos titipirin nila. Baka hindi pasado yung yung concrete, hindi pasado yung number ng reinforcements, hindi pasado yung klase ng plastering, etc. So, questionable yung quality. Dahil nga, mass production siya. Hindi siya tinayo nung kung sino yung nagpagawa talaga natitira doon. So, yan yung isa. Dahil nga low cost siya, kailangan talaga mababa yung presyo niya para mabenta siya. At hindi dapat na sumubra sa budget. Kaya i-expect mo na low quality rin. Yan yung isa. Lalo na kung yan ay low cost housing na. At yung pangatlo ay yung limited customization. Dahil nga karaniwan yung mga bahay na yan ay nakasagad sa property halos, kabilang gilid nakasagad, tapos sa likod sinasagad na rin, sa harap konti na lang yung setback. Limited yung pwede mong gawing customization. Customization. O yung pagpapaganda. Dahil nga halos na-occupy niya na yung lote. So medyo limited yung kaya mong gawin. At yung iba naman, may sinusunod silang theme. Hindi ka pwedeng baguhin mo yung itsura ng facade. Pati nga minsan yung gate. Dapat pare-pareho. So medyo nakakahon ka sa kung ano yung design na ibibigay sa'yo ng developer. So, yung iba naman, ito medyo malungkot to Nakikita ko sa mga low-cost housing naman ito. Wala siyang kusina. Yung iba, yung kusina nasa labas. Kapag binili mo, ang tanging pwede mo na lang gawin, dahil nasa labas yung kusina sa likod, bububungan mo. Pag binubungan mo, isasagad mo siya sa property, sa likod, uulan, mapupuno yung gutter mo, tatagas. Ayan yung mga karaniwang nagiging mga problema. Dahil nga, limited yung customization mo dahil nakasagad na siya. So, yan yung ilang mga problema or disadvantage kapag bibili ka ng
ready-made na housing units, affordable houses, or low-cost housing. At kaya naman natin pinag-usapan ang tungkol sa ganitong topic sa housing. Siyempre, yan yung number 1 na klase ng structure na necessity natin. No? Talagang need yan ng mga tao, yung bahay. At sa susunod ng mga videos natin, alam nyo, mayroon akong special project na gagawin. No? Gahanap ako ng mga property. No? Pwedeng dilapidated na bahay, lumang bahay, yung mga bahay na nandun sa mga subdivision na maliliit lang. At i-makeover natin yan. Ipapakita ko sa inyo. Pagagandahin natin. No? At baka magustuhan nyo, pwede nyo bilhin. Yan. No? So, ilo-launch natin yan. No? Soon. No? Siyempre, titingin-tingin pa tayo ng pwedeng i-makeover na property. Yan yung mga pakulo natin ngayon. Nasusunod na mga contents. Okay, so, sana natuto kayo kahit maiksi lang yung ating lecture. Sana tulungan kayong mag-isip kung bibili ba kayo ng ready-made o magpapagawa ng bahay. O, abangan nyo yung susunod na mga content natin na meron tayong special projects. Abangan nyo lang. Gagawin natin yan soon. Okay, so maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo uli. Mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!